po. So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan mga kababayan, nagsalita na daw etong si PBBM at kinumpirma mga kababayan yung ibinalita ni Katunying kahapon na screenshot na kung saan hinaharang daw ni PBBM, di umano mga kababayan, yung impeachment laban po dito kay Sara. Eto, pakinggan po natin. Benedict, may paliwanag ba ang Pangulo bakit niya nasabing hindi importante si VP Sara Duterte? At sa anong konteksto niya sinasabi na hindi ito importante? Magandang umaga, Aga. Sinabi nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi importante si Vice President Sara Duterte para pag-aksehan pa ng oras sa planong impeachment complaint. Giit ni Pangulong Marcos Jr., hindi makatutulong sa buhay ng isang Pilipino kung maghahain pa ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kanina sa isang event sa lalawigan ng Quezon, kinumpirma ni PBBM na galing sa kanya ang mensahe na kumalat sa social media. Ngayon mga kababayan, ito kinumpirma daw ni PBBM na galing sa kanya yung mensahe na kumalat sa social media na ibinlag. Kasi ang unang naglabas niya si Katunying mga kababayan. Ito kasi yung ano dyan. Kung titingnan po natin, hindi talaga may iwasan na may nagpapanggap na kaalyado ng presidente. Yung iba pa nga, dumidikit sadya sa presidente mga kababayan. At dahil mainit na yung usapin patungkol sa impeachment laban dito kay Sara Duterte, hindi rin may iwasan na may mga kulit na nagtitext mga kababayan sa presidente at tinatanong kung ano ba ang masasabi dito sa impeachment laban po dito kay Sara. Buti na nga lang mga kababayan, sa totoo lang, buti na nga lang matalino si PBBM. Alam niyo kung bakit? Dahil mga kababayan, yung sinabi niya dito, opinion niya lang. Na wala nga naman daw may tutulong sa bansang Pilipinas kung sakali na may impeach at pagtutuunan ng pansin etong si Sara. Pero walang sinabi si PBBM dyan na pinipigilan niya mga kababayan, yung nag-uuto siya na pigilan na ma-impeach etong si Sara. Ang sinasabi niya, opinion po niya. Alam niyo ba mga kababayan, eto kanina, sabi ko nga sa inyo, nakakatulog ako and then mga kababayan, na naginip tayo na hindi naman politiko yung nagbigay kay Anthony Taberna. Pero yung nagbigay kay Anthony Taberna nung screenshot, hawak siya ng politiko. Eto mga kababayan hindi politiko yung nagbigay ng screenshot kay Anthony Taberna, pero hawak siya ng politiko. Alam niyo ba mga kababayan, kung si PBBM katulad ni Sara, na marunong, na madaling magpadala sa mga provoking question, sana sasabihin ni PBBM dyan na sige, ipa-impeach nyo na yan. Wala namang silbi yan sa bansang Pilipinas. Wala naman na itutulong na maganda yan. Kaya i-impeach nyo na yan. Ngayon mga kababayan, buti na lang, matalino ang presidente natin at hindi nagpapadala sa mga provoking question. Bakit mga kababayan? Kasi kung gano'n ang sinabi ni PBBM, papalabasin nung vlogger, papalabasin mga kababayan nung nagpakalat nung screenshot na si PBBM ang nasa likod ng impeachment complaint laban dito kay Sara. Papalabasin nila na si PBBM ang nag-uutos para ma-impeach etong si Sara. Papalabasin nila na takot ang administrasyon kaya pinapa-impeach etong si Sara. Buti na nga lang mga kababayan, yung sinasabi ni PBBM dito, opinion niya. Base sa mga nagdaan na mga impeachment trial na wala naman ding nangyari, mga kababayan, or walang naghirap lang ang bansang Pilipinas. Pero dito kasi mga kababayan, kung si PBBM nagpadala do sa mga tanong na provoking question para makapagsalita ng hindi maganda doon po sa vice presidente niya, sa VP ng Pilipinas dito kay Sara, pihado papakalat ng mga yan, palalabasin ng mga yan na si PBBM ang nag-uutos doon sa mga magsasampa ng impeachment complaint laban kay Sara. Buti na lang matalino si PBBM. Ipagpatuloy pa natin. Well, it was actually private communication but na-leak na, yes. Yan, Because that's diba? really my opinion. This is not important. Ang tatamaan dito yung nagpakalat. Yung kunyari nagpapanggap na kaalyado ng presidente, patanong-tanong pa mga kababayan. Patanong-tanong pa. Tapos ang ending, ipapakalat pala. Baka hindi niya alam na mayroon po tayong Data Privacy Act mga kababayan. At hindi niya alam kung ano yung penalty nun mga kababayan at kung ano yung kaparusahan nun. Diba? Yan ang hindi alam nung nagpakalat na yon. Pero mga kababayan, take note, hindi politiko yung nagbigay kay Taberna. Kung hindi, hawak ng politiko.
Ayon sa panaginip ko kasi nakakatulog ako kanina eh. And then bigla ako nagising kaya hindi ko nakuha yung pangalan. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve. Kasi yung sinasabi ni PBBM dito, ibinibase niya do sa mga nangyaring impeachment dati na issue, katulad nung kay Corona, mga kababayan. And then katulad nung envelope issue nung kay ERAP, mga kababayan. Kaso nga lang etong si ERAP ata hindi po ito na impeach. Ang alam ko, parang nag-resign ata ito, mga kababayan, at kusang bumaba sa kanyang pwesto. Yun yung sinasabi ni PBBM dito, na nung nangyari kay Corona, kay ERAP, wala din naman nangyari. Or wala din naman nagbago sa pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Kaya kung kaysa pagtuunan ng pansin, etong katulad ni Sara na wala namang kwenta, mga kababayan, ano po, magtrabaho na lang. Paunlarin na lang ang bansang Pilipinas at tutukan na lamang po ang bansang Pilipinas. Yun yung tinutukoy dito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. A single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Oo. Nang tanungin nga ang Pangulo kung dumating na sila sa point of no return ni Vice President Sara Duterte, ay hindi naman siya nagsabi na dumating na nga sila sa ganung punto. At yan muna ang ating update mula rito sa Lucena City, Quezon. Balik sa inyo dyan, Aga. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga hindi katulad ni Sara Duterte na basta nagpapadala ang ating presidente, mga kababayan. Dahil kung si Sara ang presidente ngayon tapos tatanungin mo about impeachment, baka siguro ang isinagot na niyan, kailangan nyo ng bilisan yung impeachment complaint niyan para matapos na at matanggal na yan sa kanyang posisyon. Tapos hindi niya alam, ipapakalat pala yung kanyang naging sagot. Kung gano'n, ang sinabi ni PBBM, mga kababayan, pihado, papalabasin ng mga yan na ang nasa likod ng mga nagpapile ng impeachment complaint laban kay Sara, ang ating presidente. Yung sinabi ng ating presidente dito, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na yun yung kanyang opinion. Opinion niya po yan. Kaya nga ngayon, mga kababayan, since opinion po yan ng ating presidente, itutuloy pa rin yung impeachment complaint laban po kay Sara. At sino, mga kababayan, yung possible na mag-file at possible na mag-sponsor kung sakali po na ipa-impeach, mga kababayan, etong si Sara. Eto, pakinggan naman natin etong isa pang balita na nakita po natin. Galing po dito sa teleradyo, kine-credit po natin sa kanila yan, mga kababayan. Ano po, ito i-play na po natin. Magandang umaga kay Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Good morning, Opo, ma'am. Ma'am, so definitely Hello, good morning. canceled na po yung hearing today, ano po? Yes, oo. Opo. Ah. So ngayon, sigurado na ba tayong pupunta sa Pakinggan nyo yung mabuti yung sasabihin dito ni Congressman Franz Castro. Kasi, mga kababayan, baka sabihin na naman ng iba, hindi inutusan ni BBM yan, kaya itutuloy pa rin. Uulitin ko lamang po, mga kababayan, hindi po mga Marcos loyalists, etong congressman na nagsasalita dito. Eto po, mga kababayan, oposisyon. Ano po, mga kababayan, eto nagsasalitang ito. At saka Makabayan Black po yan. At kasamahan ng Makabayan Black, and then congressman siya ng ACT Teacher Party List. Baka nakakalimutan lang nung iba. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. sa NBI, si Vice President? Dapat sana pumunta siya. Oh. Kaso nga lang, ang problema, bumahag yung buntot ng ating Vice Presidente. Hindi sumipot, mga kababayan, sa imbitasyon sa kanya ng NBI. At ang katuwiran pa, late daw po niyang natanggap, mga kababayan, yung pag-cancel ng hearing ng Kamara. Kaya nga, mga kababayan, yung kanyang katuwiran at dahilan dito, pinagtatawanan ng mamamayan ngayon. Kasi kung talagang alam mo sa sarili mong wala ka namang ginawa, di sisipot ka dapat sa patawag ng NBI, hindi yung maraming dahilan. Di ba, mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Pero ma'am, balikan ko Surely lang. makapunta siya. Apo, balikan ko lang. Ano ba yun sana dapat nating aalamin sa kanya ngayon doon sa hearing ninyo? Well, kasi di ba marami siyang mga certification na inattest
So, alamin natin talaga kung chinek niyang mabuti yung mga acknowledgement receipt. Kasi pumirma siya doon sa mga certification. Okay. So, dapat niyang ipaliwanag yun. Diba, umattend siya nung nakaraan doon sa hearing ng Kamara. Hindi naman siya nagpaliwanag doon, mga kababayan. Ang ginagawa niya doon, dinidiktahan niya yung investigasyon ng Kamara. Diba, kaya nga mga kababayan, nung malapit na, doon sa point na tinatanong etong si Gina Acosta patungkol doon kay Kokoy Villamin, diba, biglang sumingit etong si Sara na baka daw pwedeng bigyan ng hangin etong si Gina Acosta kasi sinasamaan ng lasa ng pakiramdam, mga kababayan. Kung kailan malapit na maikanta lahat-lahat ni Gina Acosta yung kanyang mga nalalaman at malapit nang maituro etong si Sara, biglang pumapasok etong si Sara, mga kababayan. Katulad na lamang nung tinatanong etong si Paharda. Diba pumasok etong si Sara at sinasabi niya na wala silang kakampi dun sa Kamara. So makikita nyo na agad, mga kababayan, na meron talaga silang di umano'y itinatago. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Idikta siya sa loob ng komite na parang siya ang reyna. Oo. Nung nag-iimbestiga ang Kamara, meron silang mga nalalaman at kumakanta etong si Gina Acosta. Kaya nga nakakapagtaka na sinasabi nitong si Samuel Martires ng Ombudsman, mga kababayan, na wala silang nakikitang graft and corruption practices habang etong si Sara ay vice-presidente. Kaya nga, mga kababayan, nakakapagtaka yung sinabi niyang yun eh. Kaya naman pala, dahil pala, appointed siya ng tatay nitong si Sara. Kaya ganun na lamang po yung kanyang komento, mga kababayan, na kung saan, kini-question din niya etong si Yusek Andres. Diba ngayon, kung titingnan po natin, halos etong tinatanong dito, halos parehas naman na mabigat. Yung sa NBI na dapat harapin itong si Sara, mabigat din naman yun, mga kababayan, kasi sedisyon at saka grave threats yung isinampa sa kanya or yung tinitingnan na pwedeng isampa sa kanya na kaso. Dito naman, mga kababayan, talagang ang pinag-uusapan dito, pera ng mamamayan kung saan dinala. Diba, ipagpatuloy pa natin. From Malacanang kahapon, na wag niyong tuluyan sa impeachment si Vice President Sara. Naniniwala ka bang totoo yun, Congresswoman? Eto. Hindi kami naniniwala doon no? At saka, syempre, wala namang, sa amin naman, alba kami sa Makabayan, wala namang say si Presidente kung sakali doon kung itutuloy ng Makabayan yung pag-endorse ng impeachment. Sa madalit salita, mga kababayan, sinasabi niya walang pakialam si PBBM kung sakaling itutuloy ng Makabayan yung pagpapile ng impeachment laban dito kay Sara. Diba, mga kababayan, ayan no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, buti na nga lang matalino etong si PBBM dahil kung ang sinagot ni PBBM at katulad si PBBM ni Sara na sumasakay sa provoking question at sinabi ni PBBM, sige, ipa-impeach nyo na yan. Pihadong pinakalat ng kabilang yan, mga kababayan, nung mga nagpapakalat niyang mga screenshot na yan, si PBBM ang nasa likod ng lahat at si PBBM ang nag-uutos para ipa-impeach etong si Sara. At possible na kapag ka nag-file ng impeachment complaint itong Makabayan, papalabasin nilang si PBBM ang nasa likod ng Makabayan. Kaya nga buti na lang ganun ang binitawan ni PBBM na salita. Ano po dun sa nagtatanong sa kanya na isang tao. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Okay. So which means, meron pa rin, tuloy pa rin yun kasi dati nung nag-usap tayo, sabi mo, pwede, pag-aaralan. Kung may mag-file, willing kang mag-sponsor. Yes, oo. Alam ko meron nang gumagawa Meron na. Sino yun? Ibig sabihin, yung pinapakalat ng mga Duterte supporter na hindi tuloy yung impeachment, nagkakamali kayo. Meron nang gumagawa. Ayon po kay Congresswoman Franz Castro, mga kababayan, at itutuloy nila yan. Ano po, itutuloy nila yan. At ang isa sa gumagawa, ito pakinggan. Pero kaya, ma'am, before the year ends, ihahabol. So, ibig sabihin, hindi lang bayan muna, mga kababayan, yung gustong magsampa ng impeachment laban dito kay Sara. Meron pang iba't ibang mga tao, mga kababayan, na nagsasama-sama para ipa-impeach etong si Sara. O yan, para maliwanag lang mismong sinabi ni Congresswoman Franz Castro na walang pakialam si PBBM sa kung ano ang gagawin ng Makabayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ba natin before? Trust. Tapos yung bribery, tsaka yung high crime.
Yung bribery, mga kababayan, yun yung panunuhol. Kasi mayroon pong tao na nag-claim na sinuhulan siya ng 9 envelope nitong opisina, nitong si Sara, mga kababayan. Binigyan siya ng isang envelope hanggang umabot ng siyam na ang laman ay 50,000 kaya nagkakahalaga ng 450,000. At yung tao na yon ay si Undersecretary, mga kababayan, ng DepEd, Gloria Mercado. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pagpatuloy pa natin. Ano po ibig sabihin? Isa-isahin po natin. Yung unay betrayal of public yung trust. Mga Ano ibig sabihin nun? Na ginawa niya para masabi na betrayal of public trust? Ano pa yung isa? Oo nga. Sige, betrayal muna tayo. Betrayal of public trust, di ba? So, syempre, pinagkatiwalaan ka ng mamamayan, ng pondo, tapos na misuse, parang yung ganon. Pag bribery naman, di ba? Tapos ang pinakamasaklap, hindi pa maipaliwanag kung saan dinala yung pera ng mamamayan. Saan ka ba naman nagkatala? Bibigyan mo ng basbas yung si Gina Acosta para ibigay yung 125 million ng buo dito kay Colonel La Chica. Di ba, mga kababayan? Tapos hindi maipaliwanag kung saan napunta yung pera. At pamali-mali pa yung mga resibong isinusumiti nila sa COA. Doon pa lang, mga kababayan, talagang magtataka na ang taong bayan at mag-iinit. At lalo na, mga kababayan, sa tuwing iiwasan ni Sara yung tanong at interes ng mamamayang Pilipino na malaman yung katotohanan, the more na nawawala ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Tama, Kong? May git 50 million, ano? Oo, tama, Alvin. Kasi mahigit na 50 million yung tinitignan natin. Tsaka pakinig nyo naman kanina, sinabi ni Congressman Franz Castro na handa siya mag-sponsor kung sakali na magsimula na yung pagpa-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Willing siya mag-sponsor. Ibig sabihin, tutuluyan talaga nila etong si Sara. At ayon dito kay Congressman Franz Castro, walang pakialam ang presidente sa kung ano yung gagawin nila. Ano po para maliwanag? Na misuse. Opo. Nandun nga ang bribery. So, yung mga grounds partner sa impeachment, treason, bribery, graft and corruption, tapos mayroon pa yung other high crimes. Oo. So pasok siya lahat. Oo, tingin ko pasok sa lahat. Kasi may betrayal, wala naman sigurong treason. May ground ba for treason, Kong? Oo, wala naman treason. Walang treason. So, nandun tayo sa bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal. Kasi masyadong wide ang betrayal. Tingnan nyo ha, kung dito nga sa kamera, etong sina Congressman Franz Castro, yan yung nakikita nila na dahilan para ma-impeach etong si Sara. Tapos ngayon sasabihin nitong si Samuel Martires ng Ombudsman na wala silang nakikitang dahilan para i-strike nila etong si Sara, mga kababayan. Kung nag-iimbestiga lang sana kayo, may makikita kayo. Diba? Kung nag-iimbestiga lang sana sila, mga kababayan, may makikita sila. Kung etong ang kamera, may nakita kayo pa kaya? Kaya nga, mga kababayan, sana kinakalampag natin ng Ombudsman na sana suriin nyo po muna ng mabuti bago mauna yung salaysay sa media. Sana imbestigahan nyo muna bago nyo sabihin na wala kayo nakikitang graft and corruption practices. Habang Vice Presidente, etong si Sara, mag-imbestiga po muna kayo. Ipagpatuloy pa natin. Pinagkatiwala nga yung pondo, pero hindi mo ginamit ng maayos o hindi ka Once you file it, paano mangyari? Sponsoran ba ng bayan mo? Paano ang ruta? Pag nag-file yan, i-endorse siya ng mga kongresista, tapos yung mga nakapirma doon na nag-file, pupunta personally sa SecGen para mag-attest na talagang sila ay nagpa-file nitong complaint. Kasi bayan muna ito Correct. ACT Teachers Party List ito bayan ito Wapakil sila sa numbers, prinsipyo yung pinapairal ng mga So, ito. good yan. Magfa-file at magfa-file. Akala ko ganun, Kong. Tsaka ngayon, tandaan nyo, mga kababayan, yung binitawan ni PBBM kanina na salita, opinion niya yon. Diba sabi niya, in my opinion, yun yung sabi ni PBBM, mga kababayan, pero hindi siya nag-uutos na huwag nyo nang ituloy yung impeachment na yan. Wala namang mangyayari dyan. Wala siyang sinabing ganon. Ang opinion niya lang, mga kababayan, wag na sanang umabot sa impeachment. Opinion niya yon. Pero hindi siya nag-uutos na wag ituloy. Kaya itutuloy pa rin talaga, mga kababayan, ng bayan muna yung kanilang pagsasampa ng impeachment laban dito kay Mary Grace Piatos.
ano po, ipagpatuloy pa natin. Then tinitignan na rin namin yung bilang sa Senado kung sino yung pwedeng pumayag dito sa impeachment. Tsaka tsaka taong bayan na nagsasabi na ipa-impeach etong si Sara. Marami na sa mga kababayang Pilipino po natin ang nagsasabi na kung hindi maipapaliwanag kung saan napunta ang 125 million pesos, mga kababayan, na pera ng taong bayan, at yung iba pa na pera ng mamamayan na hindi na maipaliwanag kung saan napunta, kung saan napunta at kung saan dinala ng opisina nitong si Sara, mga kababayan, mas mabuti na lang na ipa-impeach na lang. Yan ang maraming ikino-comment at sinasabi ng mga netizen ngayon. Kaya tao pa rin talaga, taong bayan pa rin po talaga ang masusunod kung dapat ma-impeach etong si Sara. Paano yan? Majority sa mga kababayang Pilipino po natin sinasabi na ipa-impeach na itong si Sara kung hindi maipapaliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Ano po, mga kababayan? So kung siya ma-impeach at hindi na siya vice-presidente at magigilty pa siya dun sa kanyang mga kaso, malaki ang possible na makulong siya. Vice President Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Anyway, pagpatuloy pa natin. Actually, pag na-impeached siya ng House of Representatives, hindi ibig sabihin nun, tanggal siya. Oo. Senate ang magdi-decide. Tama. Magkakaroon ng full-blown trial. Okay. Impeach na siya. Kasi mangyayari dyan, yung mga senador ang magsisilbing parang judges, mga kababayan. And then ang ending yan, magbubotohan sila, mga kababayan. Tapos kung sino yung may pinakamaraming boto, kung pumapabor ba na ma-impeach etong si Sara, or hindi, mga kababayan, kung sino yung may pinakamalaking boto, yun yung masusunod. Pero wala kayong nararamdaman. Usually, naiparamdam yan, partner. Pag medyo nag-go easy on the Vice President, alam na this. May kumpas na galing dun sa mga powers that be, Congresswoman. Wala naman kayo nararamdaman na ganon. Hindi, wala pa kaming nararamdaman ganun. Okay. Sige, hanggang dyan muna. Thank you. Thank you, Kong. Thank you. Maliwanag, mga kababayan, ha, ayon po dito kay Congresswoman Franz Castro, itutuloy pa rin nila. Itutuloy pa rin nila yung impeachment laban dito kay Sara at walang pakialam doon ang presidente. May sumuporta man sa kanila or wala, marami man yung numbers or konti man, itutuloy pa rin nila yan.